Sa Pilipinas, araw-araw ay may average na 87 katao ang namamatay dahil sa atake sa puso. Kalahati pa nito ay hindi nakarating sa pintuan ng emergency room, hindi nakarating sa ospital. Natapuan sila na bumaksa na maisasalang ang kanilang bahay. Hindi sila partikular na may sakit. Kapag dumating ang sintomas, wala na sabi sa kanila kung ano ang dapat gawin. Kahit tumawag ng ambulansya kung nakalok ang pinto, hindi makapasok. Kapag nawalan ng malay, hindi na makatawa pang ang telepono. So, mahabang panahon, maraming pasyente ang nakita. Ang pinakamalungkot na mga kaso ay hindi yung mga malubang sakit na namatay. Kung naiba lang ang paraan ng pagtugon, sapat na para mabuhay sila. Ang paraan ng pagtugon na iyon ay ipapaliwanag ko ng buo ngayon. Sa video na ito, kasama ang 7 hakbang na survival kapag naisa at ang emergency trick na makakataas ng pagkakataong mabuhay ng 3 beses. Ang isang video na ito ay maaring baguhin ang buhay ninyo. Mangyaring mag-subscribe at mag-like ngayon. Sige, magsisimula na tayo ng seryoso. Kumusta po kayo? Ako, si Dr. Victor Pascual. Sa loob na 25 taon na nakipagkita sa napakaraming pasyente, ang pinakamadalas kung narinig ay ang salitang ito, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Kahit kaninang umaga ay okay lang naman. Kapag narinig ang salitang atake sa puso, karamihan ay iniisip nila na okay pa ako. Wala namang abnormal sa check-up ko. Lahat ay iniisip iyon. Pero mahigit kalahati ng mga pasyente na atake sa puso ay walang anumang sintomas nun. Kahit normal ang resulta ng check-up, kahit regular ang ehersisyo, bigla na lang silang bumagsak isang araw. Sa hospital, ginagamot nila. Pero ang dapat gawin sa sandaling bumagsak bago makarating sa ospital ay hindi sapat na ipinapaliwanag dahil kulang sa oras. Ang may papaliwanag sa klinik ay 3 hanggang 5 minuto lang. Sa maikling panahong iyon, tinitignan ang blood pressure, ECG, nirereseta ang gamot at nakaayos na ang susunod na appointment. Tapos na, kapag huminto ang puso, gawin ninyo ito. Walang oras para sabihin iyon. Iyon ang laging nasa isip ko. Kaya ngayon ipapaliwanag ko ng buo mula simula hanggang dulo ang kwentong ko lang sa maikling panahon. Lalo na ang ika-5 paraan ay napatunayan sa klinika na nakakataas ng pagkakataong mabuhay ng higit sa 2 beses. Una, tandaan ninyo lamang ito. Ang puso ay hindi bigla na lang humihinto. Bago huminto, tiyak na nagbibigay ito ng senyales. Pero ang senyales na iyon ay iba sa iniisip natin. Kayo pindutin ninyo ngayon ang gitna ng dibdib gamit ang palat. Doon mismo. Ang unang babalan ng puso ay nasisimula sa lugar na iyon. Parang pinipindot ng bato, parang kinakapos ang hininga. Kung mawawala sa ilang segundo, karamihan ay binabalewala. Parang sumasama lang ang tiyan. Pero kung ang sakit ay bumaba sa kaliwang braso, dumaan sa balikat at hanggang sa panga. Sa medisina tinatawag itong radiating pain. Parang ang puso mismo ang sumisigaw, ang sakit madaling ipapaliwanag. Ang nerbiyong konektado sa puso ay konektado rin sa braso, balikat at panga. Kapag masakit ang puso, masakit din ang lugar na iyon sa parehong nerbiyo. Kaya kung namamanhid ang braso at masakit ang panga, hindi problema ng braso, kundi problema ng puso. Si Mang Lito Cruz na 71 taong gulang na nakatira sa Quezon City. Bandang 8 ng gabi, naiisa siyang nanonood ng balita sa sala. Ang maanak niya ay nakatira sa iba pang lugar, kaya maisa siya ng gabing iyon. Karaniwan lang ang gabi. Bigla na lang natiim ang gitna ng dibdib niya. Sa una, akala niya sumasama lang ang tiyan. Akala niya may problema sa niluto niyang ulam kanina. Nahanap siyang gamot sa tiyan, pero nang tumayo, namanhid ang kaliwang braso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi ito simpleng sumasama ang tiyan. Pero hindi nawala ang sakit. Lumabas ang malamig na pawis sa lalong lumala ang pamamanhid sa braso at hindi na siya makahinga na maayos.
Karaniwan sa sandaling ito isip nila na magpapahinga na lang sa sofa. Pero si Mang Lito Cruz ay naiba. May dahilan. Naalala niya ang narinig nun sa health center. Kung may sakit sa dibdib, pamamanhid sa braso at malamig na pawis, huwa maghihintay na nakahiga. Ang isang pangungusap na iyon ang tumakbo sa isip niya. Hindi siya humiga sa sofa. At ang desisyong iyon ang nagligtas sa buhay niya. Pero hindi lang ang dibdib ang masakit. May senyales ang puso na walang kinalaman sa dibdib. Matinding pagod. Walang ginawa pero parang mabigat ang buong katawan at parang natutunaw. Maraming nakaranas ng ganitong pagod bago ang atake sa puso. Madaling balewalain na dahil sa hindi pagkakatulo at hirap sa pahinga. Kahit hindi umaya ng hakdan, kahit nakaupo lang parang umaya ng bundok ang hininga. Kasama ang pagkahilo. Lumalabas ang malamig na pawis sa likod, sumasama ang tiyan at naupos. Akala ninyo ba ito ay problema? Sa puso pwede ninyong isipin iyon. Hindi ninyo kasalanan. Hindi dahil hindi ninyo alam. Ang mga sintomas na ito ay kahit sa espesyalista sa puso ay nakakalito dahil katulad ng ibang sakit. Pero kung sabay-sabay ang mga sintomas na ito na ang huling babala ng puso. Lalo na kung 60 taong gulang patas at may high blood pressure o diabetes o matagal nang naninigarilyo kahit isa lang. Sa mga sintomas na ito ay huwag balewalain. Pero huwag mag-alala dahil sa panunod ninyong video na ito, isa na kayong hakbang nauna. Ngayon simula na ang 7 hakbang na dapat gawin sa sandaling huminto ang puso. Unang hakbang, itigil kaagad ang lahat ng ginagawa. Ito ang una. Hindi gamot o gamot, itigil lang. Bakit kailangang tumigil? Madaling ipapaliwanag. Ang puso ay parang bomba. Kapag gumagalaw ang katawan, kailangan ng bomba na mas malakas ang tibok. Dahil kailangan magpadala ng mas maraming oxygen. Pero ngayon ang bomba ay malapit ng masira. May bara sa ugat kaya hindi sapat ang oxygen. Sa ganitong kalagayan, kung gumagalaw pa ang katawan, kailangan ng puso na maglabas ng lakas na wala na. Kung ganun ang kalamnan ng puso ay hindi na makakaya at guguho. Si Aling Maria Lopez na 72 taong gulang na nakatira sa Makati. Araw-araw ay pumupunta siya sa hardin. Nang araw na iyon natatanim siyang gulay. Nagsimulang maging masikip ang dibdib pero inisip niya na tapusin na lang ang kaunti pa. Patuloy siyang nagtatrabaho. Ang salitang iyon ang pinakamapanganib, kaunti pa lang. Ang isang pangusap na iyon ay parang pagpapahirap sa puso na magtiis pa. Pagkatapos ng 30 minuto, bumaksak siya sa hardin. Nandalhin sa ospital, may damage na ang kalamnan ng puso. Kung tumigil at umupo siya nang unamaging masikip ang dibdib, maaring hindi higit sa kalahati ang damage ang unang 10 segundo. Sa 10 segundo na iyon, kung tumigil o hindi, iyon ang nagpapasya sa lahat. Ang pagkakaiba ay isa lang nagtiis ng 30 minuto o tumigil. Hindi ang isang hakbang sa pagtatanim ang problema, ang 30 minutong hindi tumigil ang problema. Sa tuwing nakikita ko ang ganito mga kaso, hindi mawawala sa isip ko na sana mas maaga ko ito nasabi. Kung naririnig ninyo ito at naisip ninyo na pwede rin itong mangyari sa akin, mag-comment ngayon ng 10 segundo. Ang dalawang salitang iyon ang simula ngayon. Kung may kakaiba sa dibdib, ibaba ang ginagawa kahit ano pa ito. Sumandal sa pader o dahan-dahang umupo sa lugar. Ang pagtigil hindi ang paggalaw, ang simulang ang pagkakaligtas. Tumigil na kayo. Ngayon pumunta sa ikalawang hakbang. Ngumunguya ng isang aspirin. Marami ang nakarinig na mabuti ang aspirin sa puso. Pero ang susi dito ay ang isang salitang ngumunguya. Kung lunukin kasama ang tubig, matutunaw. Sa tiyan at abutin ng 20 hanggang 30 minuto. Pero kung umunguya sa bibig at matunaw, masisipsip sa dugo sa loob ng 5 minuto. 5 beses mas mabilis ang epekto. Madaling ipapaliwanag ang ginagawa ang aspirin. Ang atake sa puso ay nangyayari kapag
ang dugo sa ugat at naging bukol. Pinipigilan ng aspirin na lumaki pa ang bukol na iyon. Hindi nito binubuksan ang baradong ugat pero pinipigilan ng pakbara pa. Kaya mas mabilis, mas mabuti. Kapag dumating ang atake sa puso, ang 20 minuto ay parang walang hanggan. Sa panahong iyon patuloy na namamatay ang kalamnan ng puso. Si Mang Jose Ramirez na 62 taong gulang na nakatira sa Pasig. Sa daan pauwi sa bus bigla na lang sumakit ang dibdib na parang puputo. Kinuha niya ang aspirin sa bulsa at ngumunya agad. Nang dumating sa ospital at tingnan ang resulta ng susuri mas mababa ng 40%. Ang damage sa kalamnan ng puso kaysa inaasahan. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalain na ang pangunguya lang ay ganito kalaki ang epekto. Dapat tandaan ito. Huwag gamitin ang enteric coated aspirin. May coating para matunaw sa bituka kaya kahit ngumunguya ay hindi mabilis masipsip. Dapat ordinaryong aspirin. Pero kung masama ang tiyan, pwede pa bang ngumunguya? Ng aspirin pwede kayong maalala. Tama na may posibilidad NG pagdurugo sa tiyan, pero sa sandaling huminto ang puso, mas importante ang puso kaysa tiyan. Sa emergency, ang isang aspirin ay nakakakuha NG oras para iligtas ang kalamnan NG puso. Buhat kung tumigil bababa ang pangangailangan sa oksigen at kung ngumungian ng aspirin, hihinto ang paglaki ng bukol sa dugo. Hanggang dito ay ang pagprotekta sa sarili. Pero ang susunod na hakbang ay upang makarating ang taong makakapagligtas sa inyo. Marami ang hindi nakakaalam ng pagkakaibang ito. Tumigil na kayo at ngumunwian na ng aspirin. Susunod na hakbang, tumawa sa 911. Bago sa pamilya, marami ang napapalit ng pagkakasunod-sunod. Kung emergency, unang tawagan ang pamilya. Tawagan ang anak na lalaki, tawagan ang anak na babae at lumipas ang 5 minuto o 10 minuto, ang pamilya ay hindi makakagamot sa inyo. Ang emergency responders lang ang makakagawa niyon, kayo 911 muna. Kung ang anak ay magdadala ang sasakyan abutin ng 30 minuto, ang ambulansya ay average 7 hanggang 10 minuto lang. 30 minuto kumpara sa 7 minuto. Iyan ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. At ang ambulansya ay may dala na kagamitan para buhayin ang puso. Wala naman sa sasakyan ng pamilya. Kapag tumawag, sabihin ng malinaw ang isang bagay lang suspetsa na atake sa puso ang address. At sabihin ng tama ang address. Kung apartment, sabihin ang building at unit number. Kung bahay, sabihin ang pangalan ng kalapit na gusali. Si Mang Antonio Reyes na 61 taong gulang na nakatira sa Manila. Madaling araw sumakit ang dibdib kaya tumawa siya sa 91. Pero dahil matindi ang sakit, hindi malinaw ang sinasabi. Nasabi ang lugar pero nakalimutan ang pangalan ng building at unit number. Nagtagal pa ang 10 minuto ang pagdating ng ambulansya. Sa atake sa puso, ang 10 minuto ay oras na hindi na mababalik. Si Mang Antonio Reyes ay buhay pa rin pero malaki ang pagbaba ng function ng puso. Hirap na siyang umakyat ng hagdan at hindi na siya makalabas ng maisa para mamili. Noon araw-araw siyang naglalakad sa umaga. Ang hindi may paliwanag ng tama ang address ang nakdulot na kanitong malaking pagkakaiba. Kaya ang payo ko ay ito ngayon sa tabing refrigerator o telepono, isulat ng malalaki ang address ng bahay. Kapag napapani, hindi na maalala ang sariling address. Kung nakasulat, basahin na lang. Tumawa na kayo sa 911. Pero kapag dumating ang emergency responders, kung nakalo ang pinto, ano ang mangyayari, ikapat na habang buksan ang front door. Ito ang pinakamahalagang kwento sa video na ito. Isang aksyon na nakakataas ng pagkataong mabuhay ng 23%. Kung may mali pa, huwag iwan na nakalo ang pinto dahil kapag nawalan ng ngalay walang makakapasok. Si Mang Ramon Bautista na 58 taong gulang na nakatira sa Taguig, bandang 4 madaling araw sumakit ang dibdib.
Tumawa siya at pagkatapos ay naglakad patungo sa front door at binuksan ito. Pagkatapos ay nga, 3 minuto nawalan siya nga malay sa sala. Nang dumating ang responders, bukas ang pinto. Agad silang pumasok at sinimula ng pagtrato ginamitan si CPR defibrillator para buhayin muli ang puso. Si Mang Ramon Bautista ay buhay na bumalik. Kung nakalo ang pinto, kailangan nilang sirain ito at magdakdak ng oras. Ang ilang minutong iyon ang nakpapabago sa lahat. Buksan ang pinto agad na pagtrato pagkakaligtas. Nakalok ang pinto 3 minutong pagkaantala simula ng damage sa utak. Parehong dumating ang ambulansya pero ganap na naiba ang resulta. Sa clinical data napatunayan na kung nasakyo na ang pintuan bago ang emergency 23% ang mas mataas ang survival rate. Pero kung bukas ang pinto, paano kung pumasok ang magnanakaw, pwede kayong maalala. Pero sasabihin ko ng prangka, sa sandaling huminto ang puso, mas nakakatakot ang nakalo na pinto kaysa magnanakaw. Kaya mahanda ng maaga. Ipaalam sa pamilya ang door lock password. Buksan na ninyo ang pinto. Paparating na ang ambulansya at bukas ang pinto. Pero sa pagitan ng mga iyon ang posisyon ng katawan ninyo ay malaki ang pababago sa bigat sa puso. Ikalimang hakbang. Umupo ng nakasandal sa 45 degrees. Sa posisyon na ito lamang sa 80% ng pasyente ay nabawasan ang sakit ayon sa paaral. Marami ang nakakamali dito. Kapag masakit ang dibdib agad na humihiga. Kung masakit, mas comfortable daw kapag nakahiga. Pero kung ganap na nakahiga ang dugo na babalik sa puso ay bigla na lang dumadaloy na sabay-sabay. Alalahanin ang bomba na sinabi ko kanina. Parang binuhos ng sabay-sabay ang tubig sa bomba na malapit ng masira. Dak-dak na pasanin sa pusong nahiharapan na. Sa kabilang banda kong tuwid na nakaupo maaring bumaba ang blood pressure. Kaya 45 degrees. Eksaktong gitna na nakahiga at nakaupo. Posisyon na pinaka-comfortable para sa puso. Sumandal sa likod ng sofa o sa pada at bahagyang itaas ang mga binti. Isang cushion lang ang sapat. Si Aling Elena Centro na 49 taong gulang ginanakatira sa Paranaki. Kaagad na sumakit ang dibdib sa madaling araw sumandal siya sa armrest ng sofa. Naglagay siya ng unan sa ilalim ng tuhod at doon na hinintay ang ambulansya. Nang dumating sa ospital, stable ang kondisyon niya. Eksaktong ayon sa resulta ng paaral. Sinabi niya sa akin, pagkatapos nakasandal lang sa sofa, pero parang unti-unti nang nawawala ang sakit sa dibdib. Isang pababago lang sa posisyon. Pero iyon ang lubos na nakbawas sa bigat sa puso, pang-anim na hakbang. Ito ay paraan na hindi ipinapaliwanag sa ospital. Pero sa klinika malinaw na may pagkakaiba. Sa halip na tumawa, mat-text na lang. Tumawa na kayo sa 911 sa pamilya, mat-text. Bakit text at hindi tawag? Sa tawag kailangan magsalita. Para magsalita, kailangan huminga ng malalim at maring magalit o mag-excite at lalong mabilis ang tibok ng puso. Ang kailangan ng puso ngayon ay katahimikan, hindi excitement. Si Mang Carlos Mendoza na 67 taong gulang na nakatira sa Cavite. Tumawa sa 911 at tumawa sa anak. Nagulat ang anak at sumigaw at siya rin ay na-excite. Anak, okay ka ba sa boses ng anak? Lalong mabilis ang tibok ng puso ni Mang Carlos. Pagkatapos ng 3 minutong tawa, bigla na lang lumala ang kondisyon. Pero may kabaliktaran. Si Aling Luisa Fernandez na 65 taong gulang na nakatira sa Pasay. Sa parehong sitwasyon, na-text siya sa anak. Sakit sa dibdib. Tumawa na ako ng ambulansya. Buksan ang pinto. Isang linya lang. Pagkatapos, ma-text tahimik na hinintay niya ang ambulansya at hindi lumala ang kondisyon. Parehong atake sa puso. Iba lang ang pagtugon pero iba ang resulta. 3 minutong tawag at lumala isang text at stable. Ito ang pagkakaiba na nakumpirma sa data. Kaya makasundo ng maaga sa pamilya kung may text pumunta kaagad, huwag tumawag. Isang pangungusap lang iyon. Hanggang dito ang 6 na hakbang, natitira na ang huling. Pero ang huling hakbang na ito,
ang pinakasimple pero pinakamalakas. Ikapitong hakbang, ayusin ang pahinga. Subukan ninyo ngayon. Huminga ng dahan-dahan sa ilong habang binibilang sa isip na 1, 2, 3, 4. At huminga ng dahan-dahan sa bibig habang binibilang na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naramdaman ninyo ba na medyo gumaan ang dibdib? Iyon ang senyales na nagsisimula ng gumana ang parasympathetic nerve. 4 segundo sa ilong at 6 segundo sa bibig. Mahalaga rin ang pagbibilang kapag natakot na aking blanco ang isip. Pero kung binibilang, nakatuon ang utak sa bilang sa halip na takot. Doon nabibigyan ng oras ang puso para maging kalmado. Ito na ang lahat. Mukhang simple pero ang ginagawang pahingang ito ay hindi simple. Kung mahaba ang pahinga sa loob, nag-exit ang sympathetic nerve. Kung mahaba ang pahinga palabas, gumagana ang parasympathetic nerve. Kung mas mahaba ang pahinga palabas, dahan-dahang bumababa ang tibok ng puso. Kapa na takot, kung ayusin muna ang pahinga, makakapapahinga kahit kaunti ang puso. Sa kabilang banda, kung mabilis ang pahinga dahil sa takot, lalong mabilis ang tibok ng puso. Kapa na takot, mabilis ang pahinga, nababawasan pa ang oxygen at lalong mabilis masisira ang kalamnan ng puso. Si Mang Pedro Villanueva na 70 taong gulang na nakatira sa Cebu. Nang sumakit ang dibdib sa madaling araw, natakot siya pero ipinikit ang mata at ayusin muna ang pahinga. 1, 2, 3, 4 sa loop at 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabas. Nangini ang kamay pero nakatuon sa pabibilang. Hanggang dumating ang ambulansya, paulit-ulit ang pahingang iyon. Nang dumating sa ospital at tingnan ang resulta, 30% mas mababa ang damage sa kalamnan ng puso kumpara sa parehong antas ng bara sa ugat. Isang pahinga ang nadulot ng pagkakaiba. Pero hindi pa tapos dito. Dapat ninyong makita sa bilang kung gaano kahalaga ang oras na nakukuha sa pahingang ito. Kapag huminto ang puso bawat minuto ay 10% ang bawas sa daloy ng dugo sa utak. Sa 4 minuto, nagsisimulang mamatay ang mga selula ng utak at sa 10 minuto, hindi na mababalik at sa 1 oras, kalahati ay hindi na mababalik 1 oras. Kahit isang episode ng drama ay hindi pa tapos, sa loob ng oras na yun tapos na, pwede kayong matakot. Pero dahil nalaman ninyo ito ngayon, nasa ibang posisyon na kayo, kaya ang 7 hakbang na ito ay teknolohiya para makakuha ng oras. Sariling pagprotekta para hindi masyadong masira ang puso hanggang dumating ang ambulansya. Pero may mas mahalagang kwento pa. Ipapaliwanag ko ang kwentong isang taong ginawa ng buo ang 7 hakbang mula simula hanggang dulo. Si Mang Victor Ramos na 72 taong gulang na nakatira sa Quezon City. Bandang 9 gabi, nanonood siya ng telebisyon sa sala nang bigla na lang maging mabigat at pinipindot ang gitna ng dibdib. Inilapag niya ang remote, itinigil ang ginagawa, kinuha ang aspirin sa bulsa at ngumunguya. Tumawa sa numero 11. Suspetsa ng atake sa puso. Sabihin ng malinaw ang Quezon City, pangalan ng building block at unit number. Nalakat patungo sa front door at binuksan ang dolok. Bumalik sa sofa at sumandal sa 45 degree sa likod. Nak-text sa anak, sakit sa dibdib. Tumawa na ako ng ambulansya. Buksan ang pinto at ipinikit ang mata at 4 segundo sa loob at 6 segundo palabas. Naririnig lang ang tiktak ng orasan sa sala. Binibilang niya habang hinihintay ang siren ng ambulansya. 7 minuto hanggang dumating ang ambulansya. 10 minuto hanggang emergency room. 8 minuto hanggang simulan. Ang prosedur kabuwang 25 minuto at nabuksan ang baradong ugat. Sasabihin ko ang resulta. Halos walang damage sa kalamnan ng puso. Ako mismo ang na-check ng resulta. Kumpara sa antas ng bara sa ugat, halos normal ang kalamnan ng puso. Dahil sa eksaktong pagsunod sa 7 hakbang, ito ang survival formula.
Isagawa ang 7 hakbang 911 report ambulansya transport pagdating agad na procedure. Kung hindi makaantala ang flow na ito, mabubuhay ang buso. Si Mang Lito Cruz sa Quezon City na nabanggit kanina ay sumunod din sa parehong flow. Naalala niya ang isang linya mula sa health center hindi humiga sa sofa at agad tumawa sa 911. Hanggang ngayon malusok pa rin siya at nanonood ng balita tuwing gabi. Nang lumabas si Mang Victor Ramos mula sa ospital, sinabi niya sa akin, hindi ko akalain na ganito. Kalaki ang pakakaiba nga alam ay hindi alam. Ang paalam lang, ay hindi sapat, dapat handa. Lalo na kung nag-iisa, kayong nakatira gawin ninyo ngayon ang 4 na bagay na ito sa loob ng araw na ito. Una, emergency card para sa door lock. Isulat ang password sa card at dikit sa loob ng front door. Ipaalam din sa pamilya ang numero para makapasok ang responders. Ikalawa, emergency call setting sa cellphone. Sa nga cellphone ngayon pinduting ng 5 beses ang power button at automatikong tatawag sa 91. Ay set up ngayon. Ikatlo, isulat ang medical information sa lock screen. Blood type gamot na ininom allergy. Kapag nawala na ang unang titinan ng responders ay ang screen ng cellphone ninyo. Ano ang blood type niya? May gamot ba siyang iniinom? Kung walang malay, walang makakasagot. Kung nakasulat sa lock screen, mababasa agad ng responders. At ikapat, ito ang pinakamahalaga. Idikit sa refrigerator do ang isang bote ng aspirin at angkat ng 7 hakbang. Isulat ng malalaki ang 7 hakbang na sinabi ko ngayon. Kahit maging blanco ang isip, basahin na lang at gagalaw ang katawan. Ang isang papel na ito ang manual na mapoprotekta sa buhay ninyo. Si Mang Alfredo Santos na 72 taong gulang na nakatira sa Davao, nakdikit siya ng isang red envelope sa refrigerator door. Sa loob ay 2 aspirin at ang papel na may nakasulat na sequence ng action. Ginawa ito ng anak niya. Anak, kung may mangyari, tingnan mo ito at sundin ng eksakto. Sinabi nga anak habang idinikit. Isang madaling araw sumakit ang dibdib at nagising siya. Sa sandaling walang maisip, nakita niya ang red envelope sa refrigerator. Binuksan niya at sinunod ang nakasulat sa papel. Tumigil ngumong niya, tumawa, buksan ang pinto, sumandal, mag-text, ayusin ang pahinga. Si Mang Alfredo Santos ay buhay na bumalik. Nang dumating sa ospital, sinabi niya ang isang papel na nakadikit sa refrigerator ang nagligtas sa akin. Matagal na nakatata sa isip ko ang sinabi niya. Hindi naman malaking bagay. Isang red envelope, isang papel, 2 aspirin. Iyon lang. Ang handa ay nabubuhay. Kayo sa video na ito ay sinabi ko ang 7 hakbang. Buat muli 1, tumigil. 2, ngumunguya ng aspirin. 3, tumawag sa 91. Buksan ang front door. 5, umupo na nakasandal sa 45 degrees. 6, make text sa pamilya. 7, 4 segundo sa loob at 6 segundo palabas. Ang pagkakaiba ng taong alam ang 7 bagay na ito at hindi ay 3 beses ang survival rate. Ang atake sa puso ay hindi pumipili ng tao. Pero 80% ay maring maiwasan ng mag-aayon sa konklusyon ng medikal na komunidad. Magpa-check up. 1 beses sa 1 taon, ECG at blood test lang ay makakahuli ng abnormal na senyales sa puso. Alagaan ang blood pressure at blood sugar. At gawin ngayon ang action cut na sinabi ko. Mag-practice ng 1 beses sa pamilya. Pagkatapos ng hapunan sa weekend at nakakasama ang pamilya, basahin na sama-sama ang 7 hakbang na sinabi ko. 3 minuto lang ang usapan. Pero ang 3 minutong iyon ay maring makakrekta sa buhay ninyo balang araw. Ang atake sa puso ay dumadating ng walang babala, pero ang handa ay nabubuhay. Alalahanin ninyo ang mataong nakilala ninyo sa video na ito.
Si Aling Maria Lopez na bumaksa sa hardin, si Mang Alfredo Santos na nabuhay dahil sa red envelope, si Mang Victor Ramos na eksaktong isinagawa ang 7 hakbang. Ang pagkakaiba ay isa lang alam o hindi alam. Kayo na nanood ng video na ito ay nagsimula na sa paghahanda. May sasabihin kayo sa inyong isip ngayon. May comment ng 10 segundo. Sa sandaling iyon-iyon na ang inyong pangako at kung may magulang kamaan na o kaibigan na, nag-iisa ipadala ninyo agad ang video na ito. Ito ang pagligtas sa buhay nila. Salamat sa papaking sa mahabang video hanggang dulo. Magkaroon po kayo ng magandang araw na malusog. Ako si Dr. Victor Pascual,